A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam at sa lahat ng mga nanonood sa video ito. Sorry dahil na-late tayo dahil umulan po dito ngayon sa amin sa Riyadh. Ayan, umulan at tumaambon. At kung makikita nyo, mashallah, katatapos lang at titingnan ko yung saan yung may magandang lugar na pwede tayo makapag-live ngayon na makapagbahagi sa inyo. Madaling araw na po dyan sa Pinas at sa ibang mga lugar sa Asia at iba't ibang oras sa lupalop ng mundo. Alhamdulillah, ngayong araw po ngayong gabi ay ating ibabahagi sa inyo ang isa sa mga aralin na napupulot natin sa buwan ng Ramadan. Alam naman natin ang buwan ng Ramadan na kung saan ito ay may turo sa atin. At dapat natin pagninilay-nilayin ano nga ba ang tunay na turo nito. Kasi kung hindi rin natin isa sa gawa, isa sa buhay, o hindi rin natin ito may pagtatanto, ano rin ang silbi ng Ramadan, di ba? Ano rin ang silbi ng ating ang pagbisita nito kung ito naman ay hindi natin naisabuhay at hindi natin naisagawa. Ang Ramadan, bukod sa ang tinuturo nito sa atin ay ang pagiging matakutin sa Allah, pagiging tunay na lagi tayong mag-aala-ala sa Kanya at para mapalapit sa Kanya, ay isa sa pinakaturo din ito ay yung paano ka maging tunay na dalisay sa iyong gawain. Yan ang tunay na turo. Yung kayfa takunu mukhlisan fi amalika liibadatika. How will you be sincered? How can you be sincered and worshiping Allah subhanahu wa ta'ala? So terbian tan wag yang kay Ramadan andam manaya ay kabaloy tanu asak tanu na titu aki pag-ikhlas, titu babayurantang si ko Allah, titu di manari ko Allah. So mga kapatid, ang ikhlas, maraming usapin na ito na sinabi ng mga pantas, ano ito, paano natin ito gawin. Alamin ninyo ng lahat ng pagsamba natin, lahat ng gawain natin kung bakit ito napakahalaga na dapat nating malaman ito, ay dahil ang kondisyon para tanggapin, dahil ang kondisyon para maging matotoo o maging kaaya-aya o tatanggapin ng Allah ay una, tayo ay tunay na dapat maging dalisay. Dahil una, hindi tatanggapin ng Allah ang ating gawain kung hindi tayo dalisay. Di ba? Correct. Marami yan dalil sa Quran. Actually, maraming dalil yan sa Quran. Ito lang yung mga naalala natin na aya. Halimbawa sa suratu Al-Bayyinah. Anong sinabi ng Allah? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Allahu Akbar. Wala kaming ipinag-uutos sa sangkatauhan sa kanila, sabi ng Allah sa Suratul Bayyinah, maliban sa sambahin nila ang Allah, sambahin nila ang tunay na nag-iisang Diyos na dapat sambahin. Wama umiru, wala kaming ipinag-uutos. We did not command them except to worship Allah subhanahu wa ta'ala, and the condition is mukhlisina lahuddin. Kailangan sila ay mukhlis, kailangan sila ay totoo, kailangan ang kanilang puso, ang kanilang gawain kung bakit ito ginagawa ay dahil para sa Allah. Wallahi mga kapatid, kailangan dapat tanungin natin ang sarili natin para maging totoo tayo. Tayo nga ba ay gumagawa para sa Allah? Ako tatanungin ko sa sarili ko, ito bang pagla-live ko dahil sa inyo ay para ito sa Allah o para dahil sa maraming nanonood o para ako ay maging sikat o para ito ay para sa makamundong bagay?
yan ang delikado. Delikado po talaga yan kung ang aking layunin ay parinig sa tao o pakitang tao. Dahil maaari itong gawain na ito na pinagpupursigihan ko, pinaghihirapan ko, kahit saan man ako matuntong, basta ganitong oras, makapagsabi lang, makapagsalita sa inyo na anong pwede nating may bahagi. So ito, una to, sinasabi ko to sa sarili ko, I am sincere of what I am doing. Huwag na natin kasi tignan ng iba eh. Huwag na natin tignan yung tao na, oh, anong ginagawa niya? Diyagi di magambo siya kyanan. Kapakilala ni Galbak siya kyanan. Pakitang tao itong gawain niya. Itong ganyan-ganyan. Ang tanong ko, bro, sister, alam mo ba kung anong nasa loobin ng puso ng tao? Alam mo? Hindi. Hindi natin alam. Ikaw na nandyan, na humusga sa akin, alam mo ba kung anong nandito sa puso ko? Wala. Pati nga si Angel Jibril, hindi niya alam kung ano nasa puso ko eh. Ya Allah, sinong nakakaalam kung sino ang nasa loobin ng puso ko? Ang Allah, ang lumikha sa akin at ang sarili ko. Kasi ang tunay na nakakaalam sa sarili mo ay ikaw. Balil insano ala nafsihi basira. Katotohanan ng tao ang siya ang tunay na nakakabatid at alam niya ang sarili niya. So, bakit nga ba paulit-ulit na isa ito kasi minsan sa talagang one of my favorite lectures, one of my favorite na topics na pwede kong talagang gustong-gusto kong ibinabahagi ay itong ikhlas. Kasi una, siyempre, sinasabi ko to sa sarili ko. Ipinapayo ko to muna sa sarili ko bago kayo. Tanggapin nyo, hindi, o whatever, at least makinig kayo, tignan ninyo ano yung tama sa mga sinabi ko. Kung ano yung mali, leave it. Kasi tao rin din ako. Marupok at mahina. Pero bakit natin ito dapat malaman? Kasi uulitin ko, ang iyong pagsamba sa Allah, ang iyong gawain, ang anuman ng buhay mo dito sa mundo, nakasalalay ito para tanggapin kung ikaw ay mukhlis, kung ikaw ay totoo na dalisay, kung bakit mo ginagawa ang gawain na ito ay para sa Allah. So, yun nga, yung sa Suratul Bayyinah, di ba? Sinabi ng Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ibig sabihin, ang kondisyon ng aking pag-uutos sa kanila na sambahin ako, gumawa sila ng mabuti, ipagbawal ang haram, ay bakit? Sabi ng Allah, mukhlishina lahuddin. The condition is that you have to be sincere. You are doing such good works and deeds sincerely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Nothing else, not to the people, not to your boss, not to anybody. So, ano rin ang ibang aya? Meron ding aya sa Quran eh. Sabi ng Allah sa Quran, wa anzalna ilaykal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlisina lahuddin. Tamo, pagsamba, sabi ng Allah, fa'budillah, sambahin mo ang Allah. Na ang pagsamba sa Allah, ang kaakibat nito ay mukhlisin lahuddin. Kailangan dalisay, kailangan puro, kailangan totoo, kailangan genuine, hindi tupperware, hindi plastic, hindi pakitang tao, hindi parinig sa tao, o wala kang inaalay kung bakit mo ginagawa dahil para sa iba. So this is again in the Holy Quran. Ipinadala namin ang Quran na makatotohanan na ito ay mula sa Allah. At sinabi niya, sambahin ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala na ang kondisyon niya ay maging dalisay kayo. Allahu Akbar. Dalisay ako. Hindi ba ako dalisay? Ya Allah, ikaw nakakabatid sa puso't isipan ko. Ya Allah, tanggapin ito sa akin, Ya Allah. Tanggapin ito sa amin, Ya Allah. Kung mayroon bang kaming nagawa ng mga pakitang tao, parinig sa tao, Ya Allah, nagtatawba kami at nagbabalik loob kami at nagsisisi kami na ang katotohanan ay gumagawa kami ng mabuting gawain ay dahil ito ay para sa iyo, aming tagapaglikha na nag-iisa, dahil walang tunay na hindi matatanggap ang aming mga mabubuting gawain maliban na lamang kung ito ay dapat dalisay na para sa iyo.
Sinabi rin ng Allah sa Quran, mga kapatid, Quran ito mga sinasabi natin, ala bidinillahil khalis, ala dinullahil khalis, hindi ba ang relihiyon ng Allah ay kailangan ang pagiging dalisay? O yun, nandun din. Pati sa dua, anong sabi ng Allah sa dua? Fadu'ullaha mukhlisina lahuddin. Sa Quran din yan. Maghiling kayo, humiling kayo sa Allah na maging ikhlas at totoo. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, pag ikaw ay humiling sa Allah, umiyak sa Allah, pinairal mo ang puso mo, tunay na naniniwala ka sa Kanya na tanging makakatulong sa iyo ay Siya, tanging makakapawi ng suliranin at problema mo ay Siya, ang mangyayari mga kapatid, pag totoo ang ikhlas na humihiling ka at nagtitiwala ka, sandigan mo Siya, hindi pwedeng mangyari, hindi pwedeng maibigay sa iyo yun, maliban sa ito ay galing sa Kanya, maliban sa siya ang tunay na may kapangyarihan at pwedeng magresolba ng problema at pinagdadaanan mo dahil sa dua mo na ikaw ay ikhlas. Wallahi, I have experienced by myself, sa aking mismo sarili, natutupad at totoo na tinatanggap ng Allah ang ating pagsamba, lalo na ang ating mga dua. Bakit? Kasi mukhlis ka. Kasi bakit? Totoo ka. Kasi ikhlas nga ang kailangan mga kapatid. So ngayon, nakuha natin sa Quran ang mga salita at mayroon pa pong iba na nandiyan na nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa pagiging ikhlas. Na kailangan, yan ang kondisyon. La yuqbalu al-a'malu illa bishartain. According to the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, of some of the scholars, Allah will never accept our good deeds. Our purpose on earth is to worship Allah, good deeds, except by two things. First is kailangan ikhlas. Pangalawa, mutaba'ah li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, it must be in accordance to the teachings and sunnah, the ways of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, tao siya na katulad natin, paano siya nakisalamuha sa mga tao, paano siya namuhay, paano siya sumamba sa Allah, paano nagbasa ng Quran, paano siya mga nag-asawa, pakikitungo, lahat ng pamasamra na sakro, kabuntang kapagintaw o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kailangan ayat pagunutan. Siya kasi ang ehemplo natin, siya yung dapat nating tularan. Siya yung totoo na dapat na para tayo ay tanggapin ng Allah sa ating paggawa, sa pagsamba, paggawa ng kabutihan. Tignan mo si Propeta Muhammad. Look at your Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi siya yung dapat, siya yung ating ehemplo. Huwag na natin tignan ng mga ustad, ang mga sheikh, ang kahit sino. Ustad, sheikh, kahit sino yan. Oo, alhamdulillah, nagtuturo sila ng kabutihan kung ano yung mabuti sa kanila, kunin yun, kung ano yung masama sa kanila. Don't put into conclusion na bakit ganun si ustad, bakit ganun si sheikh, bakit ganun. Huwag ka na magtanong bakit. Itanong mo sarili mo kasi siyempre tao siya katulad ko. Mahina marupok at mahina nagkakasala. Lahat po tayo ay lilitisin sa araw ng paghukom. Dingap baloy at tutuli ka nga so padigana ay atuli ka nga na ginawang ka. Ang pakialaman mo, focus ka sa sarili mo. Huwag mo na tignan ng iba. Do not look unto others' faults. Look at yourself. Ang problema minsan, naglilinis tayo ng bakuran ng iba, mismo bakuran mo, hindi mo nililinis, di ba? So, mahirap yun. So, anyway, ngayon, naintindihan natin na ang ikhlas, ang pagiging dalisay, puro ng ating puso na inaalay natin ang mabubuting gawain para sa Allah dahil hindi tatanggapin ang ating mabubuting gawain at ang ating pagsamba sa Kanya, maliban sa ito ay kailangan ikhlas. Sa hadith naman ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, una na matatagpuan na natin ito sa Bukhari at Muslim, na una sa hadith sa Bukhari, Muslim mismo, na awwalul bab ma kataba fihi Imam Bukhari. Ano ang sinulat niya? Ang ispinasulat niya ay innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ang hadith na ito ay hadithun mutawatir at ang nagriwaya nito ay sa Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu.
at ito ay matatagpuan natin sa Book of Bukhari na una na isinulat niya. Nakakamangha kasi merong mga volumes, merong mga chapters yung book ni Bukhari, pero unang isinulat niya doon sa first page pa lang niya, ang sinabi niya, innamal a'malu binniyat. Bakit mga kapatid? Kasi sabi niya, para sa akin ito, sa sarili ko at sa lahat ng nagbabasa, na ang dapat una na dapat natin malaman, matunghayan, ang mga gawain natin ay dapat pairalin natin ay ang maging totoo ang ating puso. Ang ating magawain maging ikhlas, mukhlis. Ngayon, alam niyo ba na ang ikhlas, ang lugar ng ikhlas kung saan siya ay ang puso? Yes, it is in the heart. Not in your eye, not in your ear, not in your nose, not in any part of your body, not even in your actions. Not even in your actions, yes. Kasi may mga tao na may actions pero pakitang tao. So hindi ikhlas yun. Ang totoong ikhlas, mga kapatid, ang lugar kung nasaan siya ay ang puso. Kaya bagat naman si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ajzamikum wa ila amwalikum fi riwayatin ukhra walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Katotohanan, si Allah hindi niya tinitignan ano yung mga itsura ninyo, ano yung mga kasuotan ninyo, ano kung anong meron kayo, kagandahan ng mga katawan ninyo. Ngunit ang titignan ng Allah, ang pagbabasihan ni Allah ay kung ano ang nasa inyong mga puso at inyong mga gawain. Allahu Akbar. It depends on our action and in our heart. That is why how important is our heart. Kasi po ang pusong ito, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, idha fasadatil qalbu fasadatil a'malu kullah. Pag ang puso na ito ay nagkasakit at hindi puro at hindi makatotohanan, plastic siya, lahat ng mga gawain natin ay hindi rin katanggap-tanggap dahil plastic, hindi puro. Alam niyo yun? Pag meron kang pag plastic yan, kaliwali, baliwala yan, hindi totoo yan. Peke yan. Ang puro, mga kapatid, ang puso ang titignan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, paano mo masasabi ngayon na ikaw ay mukhlis? Yan ngayon ang katanungan. Correct? How can I say that I am doing good deeds and I am sincerely doing this for the sake of Allah? Am I doing this to be known to the people? Am I doing this because I want to be known to the people, to be recognized by the people, because I want compliments from the people, appreciation from the people. So ito ang delikado bay kapag ana siya imong sa puso nimo na nakay uban nga dire sa utak nimo na nag-isip-isip ka ng iba. Kailangan kasi ay puso ang paiiralin. Hadith ni Propeta na sinabi niya sa Book of Bukhari, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Katotohanan, ang mga gawain, ang pagbabasihan nito ay kung ano yung nasa puso. Kung ano yung ikhlas, kung ano yung naging intention mo. Manmanan nyo, mga kapatid, kayo na nakikinig. Pag may ginawa kayo, kasi hindi na kailangan na sinasabi Puso yan, umiiral Minsan may gagawin ka, may isusulat ka, mayroon kang tutulungan, mayroon. Ito, mamaya kakain tayo. Pag kumain tayo mamaya sa suhor, kayo kumain na kasi dyan sa suhor, tapos anong intention mo? Mag-intention ka na nun, di ba? Puso ang sasabihin, magpo-fasting na pala ako bukas. Ya Allah, this is for the sake of you. Mayroon kang isusulat, anong layunin mo? Layunin ko ay para matanggap ako sa trabaho, ang layunin ko ay para ma-appreciate niya ito. Yung una pa lang, yung puso na ang umiral, yun na ang matatamo mo. At wallahi yan ang pagbabasihan ng Allah. At pag nagsalita ang tao na puso sa puso, mararamdaman niya ng mga tao. Pag nagsalita ang tao na pakitang tao, mararamdaman niya ng mga tao na pakitang tao. Kaya ang pinaka-importante po, mga kapatid, ang puso, ang ikhlas, ang siyang pagbabasihan ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Palibhasa na sabi din ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fi kulli jasadin mudghah idha fasada al qalb fasada al jasad kullu. Correct. Hindi ba sa mga katawan ng tao, sa ating pangatawan ay mayroong itong puso, na ang pusong ito ay namuong dugo? Kumbaga, yun ang yung pagsabi doon mudghah yun So yung puso na yan, pag ito ay sira, pag ito ay hindi makatotohanan, lahat din ng mga gawain ay hindi makatotohanan at hindi tatanggapin. Ibig sabihin, sister, ibig sabihin, bro, bay, tanaw ka din dungog ka sa ako bisag sa maranaw na ba piamaw pisopi sa ulong ka sa dingga di ka sembayang, di ka panadka, di ka panay ka, di ka pagumra, langon lahat na ng mga gawain mo na pinakamabuti. Pero kung ito ay hindi puro sa iyong puso na ang inaalay mo ito ay para sa Allah, sumusumpa ako sa Allah na lumikha sa atin lahat, hindi tatanggapin yan. Dalil, hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya sa araw ng paghukom, yunadillahu subhanahu wa ta'ala, nasaan ngayon yung mga tao na inalay nila ang kanilang gawain dahil sa kapwa nilang tao? Hanapin ninyo sila. Ano ang mapapala nila? Anong may tutulong nila sa'yo? Sila din ay katulad nyo na nangangailangan. Lillahil wahidil qahhar. Ang siya, ang Allah, ang tunay na nag-iisa na mananatili, na kung bakit inaalay natin ang mga mabubuting gawain na ito ay para sa Kanya. Mga kapatid, marahil ako ay pabilang, ikaw na nanonood o kahit sino sa atin, ya Allah, sana huwag kami mapabilang doon. Maaari pala sa araw ng paghukom, darating tayo doon na sifran. Alam nyo yung sifran? Bima na sifra, itlog, bitlog ang makukuha mo. Allahu Akbar. Mga kapatid, umina kanina yung natin, maaari din pala sa araw ng paghukom ay hindi matanggap ang aking gawain o ikaw o kahit sino sa atin. At maaari magiging kabaliktaran nito na ikaw ay maitatapon doon sa nagliliyab na apoy kasi nagtambal tayo sa Allah. Batid nyo ba ang pakitang tao at hindi pagiging ikhlas sa ito ay minsan ito ay paparang uri ng pagtatambal? Sa araw ng paghukom may mga tao na sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati rajulun atahu Allahu al-Qur'an aw ilma faqala ya rabbi qara'tu fika al-Qur'an faqala Allah subhanahu wa ta'ala kadzabta innama qara'tahu liyuqalu laka anta qari'. Ila akhiri hadal hadith. Sa araw ng paghukom, unang lilitisin ng mga tao na tatlong klase. Unang tao ay ang taong pinagkalooban ng Quran, napakamaganda ang boses niya, at mga taong maalam na nagtuturo sa Islam. Sasabihin ng tao na nagbinigyan ng Allah ng Quran, ya Allah, binasa ko ang Quran para sa'yo, ngunit siya ang iyong tagapaglikha na alam niya ang nasa puso mo. Sasabihin niya, sinungalin ka, kadzabta, anta kadzab. Hindi yan totoo. Ngunit ikaw ay nagbasa ng Quran. Ngunit ikaw, amrullah, ay nagtuturo dito sa social media ay dahil pakitang tao. Ya Allah, saksihan mo, ya Allah. Hindi pakitang tao. Ya Allah, patawarin kami, wallahi. Astaghfirullah. Hindi pakitang tao. Para ito sa iyo, ya Allah. Alam mo itong nasa puso ko. I don't need compliments from the people. I don't need appreciation from the people. I am doing this for the sake of you, my Lord. Allahu Akbar. Allahumma amin. Allahumma taqabbal minna. Sasabihin ng Allah, sinungalin ka. Doon itatapon ka sa nagliliyab na apoy. Sasabihin niya sa mga anghel. Bakit? Kasi nagtambal ka kasi. Gumawa ka ng mabuti, nagbasa ka ng Quran, nagturo ka ng kabutihan. Hindi para sa Allah. Pakita sa mga tao para ikaw ay sabihin ng mga tao na magaling ka magturo, maalam ka. Waliya'udhu billah. Pangalawa, uri ng tao ay ang mga tao na sila ay gumawa ng mga nagsadaka. Mga tao na sila ay nagsadaka. Anong nagsadaka? Gumawa ng masjid, gumawa ng mga madrasa, tumulong sa kapwa, nagbibigay ng zakat, nagpapakain sa mga tao. Ya Allah, gumawa ko ito anfaqtu fika. Ito ay ginawa ko para sa iyo. Sasabihin sa kanya ng Allah, sinungalin ka. Hindi totoo na tumulong ka sa kapwa, hindi totoo na naglingkod ka sa iyong bayan, hindi totoo na ito ay para sa akin dahil alam ko, batid ko anong nasa puso mo, at sasabihin dito sa mga taong ito na itatapon sila sa nagliliyab na apoy fa'aqdafahu fi finnar.
Pangatlo ay ang mga tao na sinasabi nilang namatay daw sila sa jihad, namatay daw sila sa larangan ng Islam, sila ay nag-jihad. May mga tao na minsan sumasali sa mga grupo ng mga jihadist daw dahil gusto daw nilang mamatay para sa Allah. Gusto daw kasi minsan bakit siya sasali? Para masabi na ipag-iganti kung sino yung mga magulang niya na napatay ng mga sundalo. Ganun ba yun, mga kapatid? Kung bakit ka sasali doon sa larangan ng Islam para ikaw ay maghiganti? Hindi. Li'ala'i kalimatillah, para sabihin at mapatunghayan ng mga tao na mangingibabaw ang Allah subhanahu wa ta'ala na tunay na nag-iisang Diyos. So ang tatlong klase ng tao na ito, namatay sa para sa jihad, na siya ay binigyan ng kaalaman sa Islam o magaling magbasa ng Quran, o siya ay ang taong nagbibigay ng mga sadaka, katigamra na maluwag ko ni Iraq na. Anong nangyari? Kung hindi totoo po ang mga mabuting gawain na ito ay inalay natin sa Allah, sa araw ng paghukom, kabaliktaran ang ating matatamo. Maaari ito ay parusa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, patawad. Ya Allah, gantimpalahan kami. Gawing ikhlas ang aming mga puso. Ngayon, mga kapatid, nakuha na natin ang ikhlas sa Quran at saka sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano mo ngayon masasabi na ikaw ay mukhlis? Sinabi ni Fudail, sinabi niya, al-amalu li ajli nas huwa arya, wal tarkul amal li ajli nas huwa syirk, wal ikhlasu an yuwafiyaka Allah bainahuma. Wow, napakaganda, mashallah. Unawain ito mabuti, mga kapatid. Sabi niya, ang paggawa ng gawain na mabuti ay dahil para sa tao. Ikaw ngayon ay nagpakitang tao. Hindi ka totoo. Ginawa mo yun dahil para sa tao eh. At pag ikaw naman ay umiwas sa gawain na hindi mo gagawin dahil para sa tao, kunyari sasabihin ng tao, "Uy, ito yung ginawa niya, tumulong siya, o di kaya nagturo siya, o di kaya ganun. Tapos sasabihin mo, ay, wag ko na lang gawin yun kasi baka sabihin ng mga tao, ito ang gagawin ko. So, yun ang shirk. Nagtambal ka sa Allah, napigilan ang mabuti mong gawain dahil para sa tao. Bakit? Bro, nga numanday, unsa di ay kaday. Ibig sabihin pala, gagawa ka lang dahil para sa tao, o hindi ka gagawa dahil para sa tao. So, delikado ka. Peligro diya ang imong kinabuhi. So, anong mangyayari? Ang ikhlas daw na totoo ay mawalay ka sa dalawa. Ano man nang sabihin nila, nochi balachi, don't care what the people gonna say about you because they don't know what is in your heart. Puso kasi ang nakakaalam ng Allah. Importante, gawain na pagsamba sa Allah, gawin mo. Maski sabihin nila na ikaw ay nagyayabang. Gagawa ka ng mabuti, tutulong sa kapwa-tao, maski sabihin nila na nagyayabang ka, do it, maski anong sabihin nila. Kasi hindi naman sila ang talagang, you are not pleasing the people. And after all, you cannot please the people, mga kapatid. Di nga kipanwaswati ang mga tawera, matanga, di nga din kaswata mga tawera. Alam nyo yun? Yung gumawa ka ng 10 mabuti sa isang tao, isang pagkakamali at isang beses na hindi mo siya napagbigyan, nawala na yung 9 na mabuti na ginawa mo sa kanya. Sa mga maranaw na piyat tayat tadman so sanggibu aranon. Correct. La hawla wala quwwata illa billah. So after all, who will judge us in the day of judgment? Of course, our Creator. At the end of the day, I will be judged. You will be reckoned in the day of judgment. That is why you don't have to judge me. You don't have to judge someone else. Judge yourself. Sarili mo ang bantayan mo. Ikaw ba ay mukhlis? Ikaw ba ay nag-aayuno para sa Allah? At ito kasi ang turo ng Ramadan, mga kapatid. If you try to think and ponder the meaning of why do we fast, kasi walang nakakaalam sa mga gawain natin, di ba? Walang nakakaalam. Kung totoo kang nagfa-fasting ka, sino nakakaalam? Ang Allah. So you need to develop your connection to your Lord, sa Allah subhanahu wa ta'ala. At iyan ang isa sa turo ng Ramadan na para tayo ay maging mukhlis sa ating mga gawain. Alam nyo ba ang pagkadelikado na pag gumawa ka dahil para sa tao?
maiinis sa'yo ang tao. Magkakapuot sila sa'yo. Lalayasan ka nila. At hindi lang yun. Kung ikaw ay gumawa dahil para sa tao, ang magiging resulta mo ay pag nadepektado, ikaw yung matatamaan. Ano ba yung ibig sabihin nun ng ikaw matatamaan? Kasi gumawa ka dahil para sa kanila. So pag once na ikaw ay gumawa ng mabuti o humiling sa kanila ng pangangailangan na hindi ka nila napagbigyan, sasama na ngayon ng loob mo. Bakit? Tumulong ako sa kanya, lahat ginawa ko, ngayon ako ang nangangailangan, tapos hindi man lang siya, wala siyang utang na loob. Walang hiya-iyan. Astaghfirullah. I'm sorry to say this word. Pero ito nakikita natin sa karamihan. Dahil nitigiran ng tadamiana, inumimbalo at tao kapuunarakan, inumiya ka sa galabag kapuunarakan, ay do, bininasan yan sa mga pipiamalian. Siniran niya ang lahat ng mga mabubuting gawain niya na itulong niya sa kapwa. Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. O kayo na mga mananampalataya, huwag ninyong hayaan na masira ang inyong mga mabubuting gawain sa pamamagitan ng panunumbat sa kapwa. Bro, magluto ka. Bro, gumawa ka. Bro, lahat ng gawin mong mabuti, ang inaalay mo, ya Allah, for the sake of you. Kasi pag for the sake of the people, you will be regret. You will be regrets. Correct. Magsisisi ka sa bandang uli. Kaya, mashallah, meron nga, hindi ko alam, tama ba yun yung kasabihan na yun, na nakita ko lang noon nung high school kami. Ewan ko, if it's still fresh in my mind, blessed is a man who expects in nothing in return. Wow. Correct. Blessed is a man who expects. So mga kapatid, dahil mahina yata yung net, napuputol-putol ngayon ang net natin ngayon, mahina dito sa area na ito. So importante po, nabigyan natin ng linaw, nabigyan natin ng hustisya ang pagiging ikhlas natin. Wallahi, and I swear to Allah, gumawa ka ng mabuti, tumulong sa kapwa, paglingkuran mo ang asawa mo para sa Allah. Hindi dahil para in return, para mahalin din ako ng asawa ko, respetuhin ako ng asawa ko. No. Pagmamahal sa magulang, pagmamahal sa anak, paggawa ng kabutihan, pagtatrabaho ng mabuti sa tamang oras, pagbubutihan ng mga trabaho mo na pinakamabuti para sa Allah, malalaman mo, matutunghayan mo, may paparamdam sa iyo ng Allah na ikaw ay ikhlas. Dahil ginawa mo yan para sa Kanya. Samantalang hadith ni propeta na sinabi niya, Inna Allah yuhibbul abda idha amila amalan ayutqina al-itqanu fil amal. Tayong mga Muslim, we are mandated and we are obliged to do the best of what we can in our deeds, in our actions, in our work, in our job. Why? Because we do not expect in return from the people. Why you are doing this? Because this is ibadah. Ang buhay natin kasi dito sa mundo, pagsamba sa Allah, di ba? So ang pagsamba sa Allah, lahat ng mabuting ginagawa mo para sa Kanya. So, sa araw ng paghukom, may ipapakita sa iyo ng Allah na ikaw ay totoo. Puso lang po ang paiiralin natin, mga kapatid. Kaya kung nakikita ninyo ang mga ustad na araw-araw nandito sa social media, ano man ang mga sinasabi nila, ginagawa nila, sinasabi nyo, naghahambog sila, nagsasawa na kami, ito ang sasabihin ko sa inyo. Magsawa na kayo sa mga mukha nila. Huwag lang kayong magsawa sa mga turo nila, sa turo ni Propeta Muhammad. Dahil ang tunay na Muslim na dalisay ang kanyang puso, hindi nagsasawa yan sa turo ng Islam at salita ng Allah. So, ibig sabihin nito, mga kapatid, in conclusion, maging ikhlas tayo. Dahil yan ang kondisyon ng ating pagsamba. At para tanggapin ng Allah ating mga mabubuting gawain. At hindi ka malulungkot pag ikaw ay ikhlas. Halimbawa, dito tayo mag-e-end. Tumulong ako sa'yo na nangangailangan ka. Minsan kasi nairal yung habag mo sa puso mo, di ba? Pero kung mairal yun, sabihin mo, Ya Allah, naahawa ko sa Kanya. Dahil ang tumuro mo din sa Islam, ang sabi na hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, irham man fil ardi yarhamuka man fis sama. Kahabagan mo, maawa ka sa mga tao na nandito sa lupa, kung sino yung mga nangangailangan ng tulong, tulungan mo, dahil tutulungan ka at bibigyan ka ng habag kung sino ang nasa langit na siya ang Allah. Ngayon, pag yun ay ginawa mo,
na para sa Allah, balang araw nangangailangan ka ng tulong sa Kanya at hindi Kanya napagbigyan, hindi magiging masamang loob mo. Kasi sasabihin mo, gumawa naman ako at tinulungan ko yun para sa Allah. So, hindi ka manunumbat. Hindi ka magsasabi na tadam yan. Walang utang na loob. Sa Islam po, wala yan yung mga walang utang na loob na yan. Kung bakit ka gumagawa ng kabutihan ay dahil para sa Allah. So, mga kapatid, ang sekreto po ng pagiging ikhlas, una, ay pairalin mo ang puso mo. Na hindi ka nag-expect ng pabalik na gawain na mabuti na ibibigay nila sa'yo. Pangalawa ay pasikretong gawain. Hindi kailangan lantaran. Hindi kailangan malaman. Try sometimes na gumawa ka na ang nakakaalam, ikaw lang. Maski si misis mo hindi niya alam. Maski yung mga anak mo, magulang mo, hindi na kinakailangan. Ikaw lang. Katulad ng pag-aayon mo, mayroong bang nakakaalam dito? Wala. Si Allah lang nakakaalam, di ba? So, magsadaka ka minsan, tumulong ka minsan, na ikaw ay gumawa na para sa Allah. Yun lang yun. Sikreto yun. Pangatlo, ang gawain na para tayo ay maging ikhlas ay yung pagdarasal ng Fajr. Fajr sa masjid. Mga kapatid, ang pagdarasal sa Fajr sa masjid ng mga kalalakihan o ikaw na babae nagigising na madaling araw para mag-Fajr o di kaya mag-tahajjud, isang sekreto na para nadidevelop natin ang pagiging ikhlas. Dahil walang nakakabatid, walang nakakaalam. Sinong nakakaalam? Ikaw at ang iyong Panginoon. Pang-apat, makikita natin na para ma-develop ang ating pagiging ikhlas, yung iba, di ba ikaw mayroon kang ginawa na gawaing sekreto na haram? Ulitin mo nga, Ustad? Oo, ako rin, may nagawa rin akong sekreto na haram na hindi natin pwedeng sabihin dahil nakakahiya sa madlang people. Ayaw natin sabihin ang pagkakamali o kasalanan na ginawa natin kasi nakakahiya. Aduh, miyakwatan wa diyaman, miyakwatan wa pagarag, kaya tumabo ko bud miyatay, giya man. So, ibig sabihin, isipin mo yung isipin ng tao. Kung ayaw mo na malaman ng mga tao ang masama mong gawain, pagkakamali mo o nakagawa ka ng haram, kung totoong mukhlis ka, ganun din na ang mabuti mong gawain, pagtulong sa kapwa, pagsamba sa Allah, lahat ng mabuti na gawain mo ay ayaw mo rin na malaman ito ng mga tao. Kasi pag yun ang nairal, totoo ka na ikhlas ka. Ya Allah, ipabilang kami sa mga taong mukhlis, ikhlas, dahil tangi ang tatanggapin mo ay yaong sila na tunay na dalisay sa kanilang puso at isipan. Mga kapatid, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nawa ang masandaling ito ay nagbigay sa atin pukaw at aral sa ating reliyong Islam. Ang inyong kapatid na tunay na nagmamahal sa inyo. Alam ng Allah, mahal ko kayo dahil mahal ninyo ako para sa Allah. Mahal ninyo ang Islam, mahal ninyo si Propeta, mahal ninyo ang mga salita ng Allah. Kaya tayo ang lilipunin ng Allah, al-mutahabbuna fi jalali. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum wa akhir da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin.